Isa sa mga unang iniutos ni US President Donald Trump sa kanyang unang araw sa pwesto, ang 70 araw na suspensyon sa foreign assistance ng Amerika sa ibang bansa. Ano kaya ang posibleng epekto nito sa Pilipinas at sa mga sektor na nakikinabang nito? Nakatutok si Mark Salazar. Sabi nga nila tungkol sa impluwensya ng US, kapag umubo ang Amerika, sisipunin ang mundo. Hindi lang sipon ang aabutin daw natin kapag naramdaman na ang inanunsyo ni US President Donald Trump na pagsuspinde sa kanilang foreign assistance sa ibang bansa. 70 araw o 3 buwan na ang ipapatupad na foreign aid suspension habang nire-review raw ng Amerika ang lahat ng mga ito. Gusto raw kasi ni Trump na matiyak na may pakinabang din ng Amerika sa tulong na ibinibigay nito sa ibang bansa. Kung sakali, sabi ng isang eksperto, malaking dagok ito sa Pilipinas lalo't sa Amerika daw tayo kumukuha ng pinakamalaking US military aid sa East Asia Pacific region. Ito ay dapat na maging wake-up call sa Pilipinas na hindi tayo pwedeng umasa na para depensahan natin, ipagtanggol natin ang ating teritoryo, kailangan andyan dyan lagi ang Amerika. Malaking tulong ang Amerika pero hindi yan sigurado na laging nasa atin. Pero sinasabi ng datos ng GMA News Research na mas higit ang epekto ng suspendidong US foreign assistance sa ating kakayahan sa kalusugan, agrikultura, disaster at education. 84% kasi ng $258 million na US aid noong 2023 ay para sa economic assistance para sa Pilipinas. Maapektuhan tayo, lalong-lalo na kung healthcare yan, no? Lalong-lalo na doon sa mga bakuna, lalong-lalo na doon sa mga assistance na ibinibigay nila sa atin sa pangkalusugan, makakaapekto yan. Ang US Agency for International Development ay nandito, marami din silang mga programa dito, meron silang mga capability programs para po sa ating mga ahensya. Matitigil yan kung sinasabi nila na hindi sila pwedeng mag-disburse. Lilinawin pa rin natin kung damay ba sa suspension order ni Trump ang kanilang mga official development